Isang manipis na ambon ang dumadampi sa aspaltadong kahabaan ng Maharlika Highway malapit sa Tawi-Tawi, kung saan ang lamig ay gumagapang hanggang sa buto mula sa madilim na kagubatan ng mga bakawan. Isang puting Toyota Hiace van ang huminto ng pahilig, parang isang sugatang hayop sa gilid ng daan. Apat na anino ng mga lalaki ang bumasag sa katahimikan, tumatakbo ng walang lingon likod patungo sa kasukalan. Si Jose Reyes, isang trooper ng 10-wheeler cargo truck, ay mariing inapakan ang preno at bumaba. Ang matinding ilaw mula sa kanyang truck ay humawi sa makapal na hamog, tumatama sa pinto ng van na bahagyang nakaawang. Sa likod ng manibela, isang lalaki ang nakasubsob, ang isang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang liig. Ang kanyang paghinga ay putol-putol, tila tunog ng isang basag na plauta. Ang matapang na amoy ng dugo ay tumagos sa hangin. Walang ibang ingay, maliban sa tibok ng puso ni Jose na tila isang dambuhalang gong sa kanyang tainga. Humakbang siya, ang kanyang mga tuhod ay halos manghina. Walang laman ang upuan sa likod. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay malamig at siksik sa takot na nananatili pa rin. Sa di kalayuan, hinahaplos ng hangin ang mga tuktok ng puno ng niyog, nagdadala ng mga bulong na parang isang babala. Ngayong gabi, mayroong isang bagay na mali, napakali. At alam ng gubat ang pangalan nito. Biglang tumigil ang huni ng mga kuliglig nang lumapit si Jose sa van. Tinutukan ng ilaw ng kanyang truck ang harapan ng sasakyan na puno ng mga tilamsik ng putik. Ang hangin ay amoy kalawang at basang dagta mula sa mga puno ng bakawan. Napalunok siya ng laway. Dahan-dahan siyang tumawag, "Boss. Naririnig niyo ba ako?" Ngunit isang mahinang paghinga lamang ang sumagot. Si Miguel Cruz, ang biktima, ay nanlalamig na ang balat. Binuksan ni Jose ang pinto, sinalo ang katawan ng lalaki bago ito tuluyang bumagsak sa manibela. Sa upuan sa harap, ang cellphone nito ay umiilaw pa, ipinapakita ang oras, 11:10 ng gabi. Nanginginig ang kamay ni Jose habang pinipindot niya ang emergency number. "Hello, Beth Tawi-Tawi. Nasa kilometer 25 ako ng Maharlika Highway, malapit sa kurbada ng Bukit ng Ka. May lalaking malubha ang sugat. 4 na tao ang tumakas papunta sa gubat." Mula sa kabilang linya, isang matatag na boses ang sumagot. "Manatili sa lokasyon. Ingatan ang iyong sarili. Papunta na ang mga opisyal." Ngunit alam ni Jose na ang dugo sa kanyang mga kamay ay hindi maghihintay. Tinitigan niya ang maputlang mukha ni Miguel, narinig ang lalong pagbigat ng paghinga nito. Sa kanyang isip, naalala niya si Ana, ang kanyang anak na mailagnat sa bahay sa Zamboanga. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng gubat at dugo, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumulong. Gamit ang natitirang lakas, inalalayan niya si Miguel papasok sa kabina ng kanyang truck. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay umalinggaw sa pagitan ng mga puno. Inapakan ni Jose ang silinyador. Ang malalaking gulong ay umirit habang tinatahak ang maulap na daan. Ang mga ilaw sa harap ay bumawali sa tahimik na kalsada patungo sa bayan ng Bongao. Nagsimulang umambon. Tumutulo sa salamin sa harap na parang ritmo ng oras na humahabol sa kamatayan. "Kapit lang, sir, malapit na tayo," paulit-ulit niyang sabi, na para bang kayang pigilan ng mga salita ang pagkawala ng buhay. Gumalaw si Miguel. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw, ngunit ang lumabas na tunog ay isang hindi malinaw na ungol lamang. Sa dashboard, ang orasan ay nagpapakita ng 11:25. Patuloy na pinindot ni Jose ang busina ng mahaba, nagbibigay senyales sa mga pulis sa checkpoint malapit sa Bongao. Mula sa kabilang direksyon, narinig ang sirena. Isang patrol car ang lumitaw, kumikislap ang mga asul at pulang ilaw nito. 2 pulis ang sumenyas kay Jose na sumunod sa kanila. Ang maliit na konvoy ay mabilis na dumaan sa basang kalsada, patungo sa Tawi-Tawi Provincial Hospital. Nang huminto ang truck sa harap ng ospital, tumakbo palabas ang mga mediko, binuhat si Miguel papunta sa isang stretcher. Nakatayo si Jose na tulala, ang kanyang puso ay patuloy pa ring kumakaripas na parang isang makinang ayaw mamatay. Samantala, sa likod, ang daan na kanina itahimik ay ngayoy magulo. Ilang minuto matapos umalis si Jose, dumating ang unang patrol car sa lugar ng krimen. Si Police Major Dante Romero ay tumalon mula sa kanyang sasakyan, suot ang isang manipis na kapote.
Huwag hawakan ang kahit ano, sigaw niya. Ang mga searchlight ay itinutok sa his van na umaandar pa. Ang kaliwang pinto sa likod ay bahagyang bukas, at sa lupa ay may mga mansa ng dugo na umaabot hanggang sa aspalto. Kunan ng litrato. Markahan ang posisyon, utos ni Romero sa Scene of the Crime Operatives, SOCO, team. Naglagay sila ng dilaw na police line, kinuha ang bawat sample, bawat patak ng dugo, isang upos ng sigarilyong gawa sa Malaysia, at isang basang balot ng instant noodles sa ilalim ng upuan. Tumingin si Romero sa paligid, pinagmamasdan ang mga bakas ng sapatos na patungo sa direksyon ng gubat. 4 na tao ang tumakbo doon, bulong niya. Kung sila ay galing Malaysia, malamang sinusubukan nilang bumalik. Lumapit ang isa sa mga miyembro, si Police Sergeant Leo Vargas. Sir, walang senyales ng banggaan. Buhay pa ang makina, naroon pa ang susi. Buo ang wallet at cellphone ng biktima. Dahan-dahang tumango si Romero. Ibig sabihin, hindi ito pagnanakaw. Pero may dala silang patalim. Tinitigan niya ang malabong bakas ng sapatos sa basang lupa. Ipadala ang coordinates sa ESRE. Humingi ng tulong sa ESHAM unit at thermal drone. Isara natin ang 10 kilometrong lugar. Muling pumatak ang langit. Ang hamog ay lalong kumapal. Sa di kalayuan, narinig ang tunog ng motorsiklo ng mga sundalo na papalapit. Ang mga pula at asul na ilaw ay sumasayaw sa pader ng hamog, tumatalbog sa mayabong na mga dahon ng nyog. Ang highway, na karaniwang dinadaanan lamang ng mga truck sa gabi, ay naging isang entablado ng paghahabol. Sa gitna ng kadilimang iyon, tinitigan ni Major Romero ang direksyon ng siksik na gubat at marahang nagsalita, na halos parang isang panalangin. Ngayong gabi, kailangan natin silang mahanap bago sila mawala sa kabilang ibayo. Nagsimulang lumakas ang ulan nang pumasok ang pinagsanib na puwersa sa gubat ng bakawan sa hilagang bahagi ng kalsada. Ang mga ilaw ng flashlight ay humahawi sa hamog, tumatalbog sa basang mga puno. Ang amoy ng lupa at nabubulok na dahon ay bumalot sa hangin. Si Major Romero ang nangunguna, ang kanyang mga bota ay lumilikha ng mabigat na tunog sa putikan. Sa kanyang kamay, isang maliit na mapa na basa ang kalahati, ngunit kabisado na niya ang direksyon. Sariwa pa ang mga bakas, mahina niyang sabi kay Vargas. Kadaanan lang nila, wala pang kalahating oras. Mula sa likuran, umalingaw-ngaw ang tahol ng aso. 2 tauhan ng Special Action Force, DSD, ang sumusunod kasama ang ESHAM unit. Ang nguso ng aso ay laging nakayuko, inaamoy ang natitirang amoy ng dugo na dala ng hangin. Sa radyo, ang boses mula sa command post ay malabo dahil sa interference ng ulan. Unit Alpha, maging alerto. Posibleng naghiwa-hiwalay ang 4. Huwag iwanan ang pormasyon. Bumilis ang kanilang mga hakbang. Sa pagitan ng mga puno, nahagip ng flashlight ang mga bakas ng nabaling sanga, isang punit na tela sa mga palumpong, at mga bakas ng paa na walang sapin sa maputik na lupa. Nagsisimula na silang magpanik, sabi ni Romero. Hindi magtatagal, magkakahiwalay sila. Ilang daang metro sa unahan, si Amir ay natisod sa isang bato. Ang kanyang katawan ay halos matumba, mabigat ang kanyang paghinga. Ang abuhin niyang damit ay dumikit sa kanyang balat dahil sa ulan. Sa likod niya, sina Jamal at Rashid ay sumusunod pa rin. Habang si Omar ay malayo nang naiwan. Kailangan nating huminto, Amir. Hindi ko na kaya, ungol ni Jamal. Lumingon si Amir, mabangis ang kanyang mga mata. Ang paghinto ay nangangahulugang mahuhuli tayo. Magpatuloy ka, sigaw niya, ngunit sa sarili niyang mga mata ay may takot na mahirap itago. Alam niya ang gubat na ito, minsan na siyang dumaan sa parehong ruta para maghatid ng mga kontrabando. Ngunit iba ngayong gabi. Bawat tunog ng nababasag na sanga ay parang mga hakbang ng pulis na humahabol. Dumating sila sa pampang ng isang maliit na ilog. Mabilis ang agos ng tubig dahil sa ulan na lumilikha ng umiikot na kulay tsokolating agos. Tatawid tayo dito, utos ni Amir. Ngunit nag-alinlangan si Jamal. Mataas ang tubig, Amir. Pwede tayong malunod. Tumahimik ka. Mas mabuti nang mabasa kaysa mabaril, sagot niya. Tumalon siya una. Lumubog saglit bago nakatapak sa kabilang pampang.
Sumunod si Jamal, ngunit hinila ng agos ang kanyang mga paa, dahilan para siya ay matumba. Lumingon si Amir at hinila ng malakas ang kamay ni Jamal hanggang sa makaakyat ito. Nasaan si Rashid? Naiwan siya sa likod, sigaw ni Jamal, ngunit nilamon ng ingay ng ulan ang kanyang mga salita. Sa kabilang bahagi ng gubat, nakatanggap si Major Romero ng ulat mula sa Western Team. Nakakita kami ng mga tira-tirang instant noodles at pakete ng sigarilyo sa tabi ng ilog. May mga senyales na tumawid sila. Kumunot ang noo ni Romero. Ipadala ang coordinates. Haharangin natin sila mula sa hilaga. Sumenyas siya sa kanyang team. Ihanda ang drone. Buksan ang thermal camera. Ilang minuto ang lumipas, isang maliit na screen sa kamay ni Vargas ang nagpakita ng mga gumagalaw na anino. 4 na maiinit na tuldok sa gitna ng kasukalan. Nasa 12 o'clock direction sila. Mga 200 metro ang layo. Itinaas ni Romero ang kanyang kamay, nagbigay ng senyales. Lalapitan natin sila ng dahan-dahan. Huwag gumamit ng armas maliban kung kinakailangan. Humina ang ulan, ngunit lalong kumapal ang hamog. Bawat hakbang ay malinaw na naririnig sa pagitan ng mga puno. Gumalaw sila na parang mga anino. Tahimik. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang maririnig. Biglang tumigil ang tahol ng aso. Pinahinto ni Romero ang kanyang mga hakbang. Diyan lang, bulong niya. Sa unahan, narinig ang tunog ng nabaling sanga. Pagkatapos ay isang anino ng isang tao na tumatakbo pababa ng dalisdis. Pulis! Hinto, umalinggaw ang boses ni Romero. Nagliwanag ang mga flashlight, tinututukan ang 3 katauhan na tumatakbo ng walang patumangga. Lumingon si Amir, puno ng putik ang mukha, mabangis ang mga mata. Tinulak niya si Jamal sa ibang direksyon. Maghiwalay tayo ngayon. Huwag ninyong ipaalam sa kanila ang ating direksyon. Ngunit nang lumingon siya, isang sinag ng liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Pulis! Hinto, sigaw ni Vargas. Hindi sumagot si Amir, tinahak niya ang kasukalan, tumakbo ng buong lakas. Ngunit madulas ang lupa. Nadulas ang kanyang mga paa. Isang puting sinag mula sa flashlight ang humaplos sa kanyang likod. Sinubukan niyang tumayo, ngunit narinig na ang pag-click ng posa sa likuran niya. 2 miyembro ng ASD ang dumagan sa kanya sa lupa. Sumunod na nahuli sina Jamal at Rashid sa gilid ng ilog. Huling dumating si Major Romero, mabigat ang paghinga. Tinitigan niya si Amir na nakadapa, ang buhok ay nakadikit sa noo. Akala mo ba makakapagtago ka sa gubat na ito? Malamig niyang tanong. Nanatiling tahimik si Amir, ipinikit lamang ang kanyang mga mata. Ang ulan ay tumutulo mula sa kanyang baba na parang mga luha. Nagbigay ng maikling utos si Romero. Ay secure ang lahat. Dalhin sa Bongao Precinct. May isa pang hindi nahuhuli. Hanapin hanggang makita. Sa kalangitan, kumidlat na nagliwanag sa maulap pa ring gubat sa ibaba. Ang basang lupa ng tawi-tawi ay nag-iingat ng mga bakas ng isang gabing lumamon sa 4 na tao sa takot at kasalanan. Bagong bukang liwayway pa lamang sa Bongao nang dalhin ang 3 lalaking nakayapak sa interrogation room ng istasyon ng pulis. Marumi ang kanilang mga balikat, maputla ang kanilang mga mukha dahil sa pagod. Si Major Dante Romero ay nakatayo sa likod ng mesa, matalim ang kanyang mga mata, ngunit kalmado ang tono ng kanyang boses. Maupo kayo, maikli niyang sabi. Sa labas, tumutulo pa rin ang ulan mula sa bubong na yero, senyales na hindi pa tuluyang lumilipas ang gabi. Nakayuko si Jamal, nanginginig ang mga balikat. Sa tabi niya, si Rashid ay nakatitig sa sahig. Si Amir ang nakaupo sa dulo, nakaposas ang kanyang mga kamay, nananatiling parang bato. Sa pagitan nila, tanging ang tunog ng pluma at upuan ang maririnig. Pinagmasdan sila ni Romero isa-isa. Alam niyo ba kung bakit kayo narito? Kagabi, isang trooper ang halos mamatay dahil sa saksak. Gusto kong malaman kung sino ang maihawak ng patalim. Sandaling tumingin si Jamal kay Amir, pagkatapos ay muling yumuko. Hindi po namin intensyon na saktan siya, sir. Natakot lang po kami. Natakot saan? Bahagyang tumaas ang boses ni Romero. Natakot na maloko. Kakabalik lang namin mula sa Malaysia, dumaan sa gubat.
Pinapasakay kami sa sasakyan. Pero sinabi ni Amer na dadalhin kami ng trooper sa istasyon ng pulis. Tumingin si Romero kay Amer. Ikaw ang nagsabi niyan? Nanatiling tahimik si Amer. Tanging ang mabigat niyang paghinga ang naririnig. Inilagay ni Romero ang kanyang mga braso sa dibdib. Kung hindi ka magsasalita, ipapalagay kong kasalanan mo ang lahat. Sandaling katahimikan, pagkatapos ay dahan-dahang tumingin si Amir. Ang kanyang mga mata ay pula dahil sa kakulangan sa tulog. Ayokong manakit ng kahit sino, paos niyang sabi. Akala ko, isusuko kami ng trooper na iyon. Gusto ko lang siyang takutin para huminto. Pero bigla siyang lumingon, umikot ang sasakyan, at nasugatan ng kutsilyo ang liig niya. Nagpanik ako. Nawala ang ingay sa silid. Matagal siyang tinitigan ni Romero, naghahanap ng senyales ng pagsisinungaling. Sa'yo ba ang kutsilyong iyon? Tumango si Amir. Opo. Dala ko para pamutol ng mga baging sa gubat, hindi para pumatay ng tao. At pagkatapos noon, sumigaw ako sa kanila na tumakbo. Akala ko patay na ang trooper. Dahan-dahang tinapik ni Romero ang mesa. Alam mo ba, kung hindi dahil kay Jose Reyes na tumulong sa kanya, patay na ang taong iyon. Ngayon, nasa ospital pa rin siya, lumalaban para sa kanyang buhay. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko ng mas malalim kay Rashid, nanginginig ang kanyang mga labi. Sumenya si Romero kay Vargas. Tumawag ka ng interpreter. Gusto kong magsalita silang lahat ng walang takot na magkamali ng pag-unawa. Hindi nagtagal, isang lalaking nasa katanghalian ang dumating, isang interpreter mula sa Bureau of Immigration sa Tawi-Tawi. Sa kanyang malumanay na boses, sinimulan niyang isalin ang bawat salita. Dahan-dahan, lumabas ang buong kwento mula sa tatlong lalaki. Nagmula sila sa isang maliit na nayon sa hangganan ng Sabah. Nagtatrabaho ng walang permit sa isang plantasyon ng palm oil. Matapos salakayin ng mga otoridad ng Malaysia, tumakas sila patungong Pilipinas gamit ang mga secret path. Si Amir, na dati nang nagtrabaho para sa isang smuggler, ang nag-alok na manguna sa daan pa uwi kapalit ng kaunting pera. Sa hangganan, may isang taong tumulong sa kanila na mag-book ng isang van papuntang Zamboanga City. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, bumuhos ang ulan, nawala ang signal, at nagsimulang lumago ang takot. Sinabi ni Amir na may kausap ang trooper sa radyo. Baka pulis, sabi ni Jamal nang nanginginig ang boses. Nagpanik kami. Akala namin mahuhuli na kami. Tapos inilabas niya ang kutsilyo. Tumingin ng matalim si Romero. Walang pulis na huli ng tao ng walang dahilan. Ngunit binulag kayo ng inyong takot. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tumila na ang ulan. Ang unang sinag ng umaga ay tumatago sa kurtina. Ang takot ay kayang ipakalimot sa isang tao kung sino siya, mahina niyang sabi. Hindi kayo mga kriminal. Pero kagabi, kumilos kayo na parang isa. Yumuko si Amir. Alam ko po, sir. Nagkamali ako. Pero ayokong mamatay siya. Tinitigan siya ni Romero ng matagal, pagkatapos ay nagsalita ng walang emosyon. Huli na ang pagsisisi. Pero marahil kung magsasabi ka ng totoo, may pagkakataon pa para itama ang mga bagay. Sa labas ng silid, narinig ang mga yabag ng isang opisyal. Isang miyembro ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, ang pumasok. Sir, ulat mula sa ospital. Gising na ang biktima, si Miguel Cruz. Nakakapagsalita na siya. Huminga ng malalim si Romero, saka tumingin kina Amir at sa dalawa pa. Magaling! Ngayon, malalaman natin ang buong katotohanan mula sa bibig ng taong halos mawala ng buhay dahil sa inyong katangahan. Naging tahimik muli ang silid. Nakayuko ang mga lalaki. Tanging ang tunog ng natitirang ulan sa labas ng bintana ang maririnig, parang isang mabagal na ritmo mula sa isang mahabang gabi na hindi pa tapos maningil ng mga kasagutan. Sa silid ng paggamutan sa Tawi-Tawi Provincial Hospital, ang amoy ng gamot at ang tunog ng heart monitor ay naghahalo. Si Miguel Cruz ay nakahiga ng mahina sa kama, ang kanyang lieg ay may makapal na benda. Bahagyan niyang iminulat ang mga mata, nakatingin sa puting kisam na nakakasilaw. Sa tabi ng kama, tahimik na nakaupo si Jose Reyes. Ang magaspang na kamay ng trooper ng truck ay maihawak na isang basong tubig.
Buhay pa pala ako, sabi ni Miguel, ang boses ay paos at mahina. Tumango si Jose. Swerte ka. Halos maubos ang dugo mo sa daan. Sinubukang ngumiti ni Miguel, ngunit nanigas ang kanyang mukha. Naaalala ko lang, sumisigaw sila. Tapos may naglagay ng kutsilyo sa lig ko. Naputol ang kanyang hininga. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik na parang mga kislap ng ilaw ng truck. Akala ko lasing lang sila o nagbibiro, kaya sinubukan kong pakalmahin. Pero isa sa kanila, yung nakaupo sa likod, biglang sumigaw, hinto. Hinto! Hindi pa ako nakakapagsalita, biglang may naramdaman akong mainit sa lig. Biglang umikot ang van. Maingat siyang pinagmamasdan ni Jose, sinisikap na tandaan ang bawat salita. Nakita mo ba ng malinaw kung sino ang sumaksak sa'yo? Dahan-dahang tumango si Miguel. Nakita ko ang mga mata niya sa salamin. Ang tingin niya ay hindi galit kundi panik. Parang taong takot mamatay. Tumahimik siya sandali saka tumingin kay Jose. Ikaw yung trooper na tumulong sa akin, di ba? Narinig ko ang tunog ng makina ng truck bago ako nawalan ng malay. Bahagyang umiti si Jose. Nagkataon lang akong dumaan. Ang Diyos ang nagpadala sa akin noong gabing iyon. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok si Major Dante Romero, suot pa rin ang unipormeng basa ng ulan. Tumayo siya sa tabi ng kama. Cruz, ako si Major Romero mula sa City Tawi-Tawi. Nahuli na namin ang 3 suspect. Isa pa ang hinahanap. Kailangan ko ang iyong testimonya para mapatibay ang kronolohiya. Huminga ng malalim si Miguel. Tumatanggap lang ako ng booking mula sa isang taong nagngangalang Benji. Sabi niya, ihatid ang 4 na pasahero sa Zamboanga City Port. Pag-akyat nila, hindi sila masyadong nagsasalita, nagbubulungan lang. Normal ang unang kalahating oras. Pero pagkalagpas ng bukit ng nagsimula silang mabalisa. Isa sa kanila ay tingin ng tingin sa bintana. Tapos, narinig ko ang salitang pulis mula sa bibig nila, pero sa halong wika. Mabilis na nagsulat si Romero sa isang maliit na kwaderno. Pagkatapos noon, baka natakot sila sa ilaw ng malaking truck sa likuran. Sabi ko, kalma lang. Pero yung nakaupo sa likod kanan ay lumapit, idinikit ang kutsilyo sa lig ko. Reflex kong inapakan ang preno at huminto ang van. Wala na akong maalala pagkatapos noon. Isinara ni Romero ang kwaderno, seryoso ang kanyang mukha. Ibig sabihin, walang intensyong magnakaw. Dahil lang sa takot. Tumingin siya kay Miguel nang may pakikiramay. Minsan, ang takot ay mas mapanganib kaysa sa masamang intensyon. Tumayo si Jose, nakatingin kay Romero. Ang mga taong iyon. Mukha silang mga manggagawa. Nakita ko mismo ang mga mukha nila noong nahuli. Hindi mukhang masasamang tao. Pero mali pa rin ang ginawa nila. Tumango si Romero. Tama. Tumatakbo pa rin ang batas. Pero kailangan din nating malaman kung bakit sila umabot sa puntong iyon. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang mabilis na mga hakbang sa pasilyo. Isang opisyal ng SIG ang dumating na may dalang folder. Forensic report mula sa crime scene, sir. Mabilis itong binuksan ni Romero. Sa loob, mga larawan ng bakas ng dugo, isang kalawangin na Swiss knife, pakete ng sigarilyong Malaysian, at git vector positions. Lahat ay tumutugma sa testimonya ng mga suspect. Muling tiningnan ni Romero si Miguel. Salamat, sir. Ang iyong testimonya ay nakatulong upang isara ang huling kabanata ng gabing iyon. Tiningnan niya ang kanyang relo. 3 oras ng madaling araw. Pero may isa pa akong gustong malaman. Sino si Benji na nag-book ng van? Kumunot ang noo ni Miguel. Hindi ko kilala. Ang numero niya ay hindi na makontak. Tumingin si Romero kay Jose sa kamarahang nagsabi. Ibig sabihin, mayroon pang anino sa likod ng lahat ng ito. Naging tahimik muli ang silid. Sa labas ng bintana, nagsimulang tumagos ang araw sa mga ulap, nagbibigay liwanag sa bakuran ng ospital na basa pa ng ulan. Sa sinag na iyon, 3 magkakaibang tao ang natahimik, isang biktima na kababalik lang mula sa kamatayan, isang tagapagligtas na nagkataong dumaan,
at isang investigador na alam na ang katotohanan ay bihirang huminto sa unang pag-amin. At sa pagitan nila, ang madugong gabi sa Maharlika Highway ay nag-iingat pa ng isang maliit na sikreto na hindi pa nasasabi. Kinabukasan ng umaga, ang silid ng investigasyon sa ETH Sanggaw ay puno ng amoy ng kape at tunog ng mga papel na nagkakaluskos. Si Major Dante Romero ay nakaupo sa likod ng mesa, nakatitig sa computer screen na nagpapakita ng data ng huling numero ng cellphone na tumawag kay Miguel Cruz noong gabi ng insidente. Ang numero ay nakarehistro sa pangalang Benji Castro, may peking address sa Zamboanga City. Patay na ang numero mula pa kagabi. Prepaid card, sir, ulat ni Sergeant Vargas. Binili sa isang sari-sari store, walang rehistrasyon ng D. Tinapik ni Romero ang mesa gamit ang dulo ng kanyang pluma. Hanapin ang key sa Zamboanga Port at sa Bongao Terminal. Baka may mukhang tumugma. Tumayo siya at tiningnan ang whiteboard sa dingding, kung saan nakaguhit ng maayos ang kronolohiya ng kaso. 4 na lalaking tumakas, isang trooper na nasugatan, isang peking booking, isang misteryosong numero. Sa gitna, binilugan niya ang isang pangalan gamit ang pulang marker, Benji. Ilang oras ang lumipas, dumating ang mga footage mula sa terminal. Sa isang malabong video bandang 9 oras ng gabi, isang binatang lalaki na nakasuot ng itim na sombrero ang nakikitang nakikipag-usap sa isang tao malapit sa pila ng mga van. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang isang cellphone na tumutugma sa numero ng nagbook. I zoom in, utos ni Romero. Nang luminaw ang imahe, mahinang nagsalita si Vargas. Kilala ko ang taong ito, sir. Madalas siyang makita sa paligid ng border. Kilala bilang kalo ng mga giyante. Ang pangalang iyon ay agad na nagpaalala kay Romero. Si Benji Castro, isang shadow agent na matagal nang pinaghahanap dahil sa pagpupuslit ng mga manggagawa mula at papuntang Malaysia sa pamamagitan ng tawi-tawi. Ngunit palagi siyang nakakalusot, hindi nahuli sa akto. Tumingin si Romero sa screen ang may malamig na tingin. Kung gayon, ang 4 na iyon ay hindi lang basta tumatawid, kundi mga biktima ng kanyang network. Agad niyang inutusan ang kanyang team na kumilos patungo sa border. Sa joint checkpoint sa Tawi-Tawi, ang hangin sa tanghali ay mainit at maalinsangan. Ilang truck ang nakapila, naghihintay ng inspeksyon. Tumayo si Romero sa harap ng isang opisyal ng immigration, ipinapakita ang larawan ni Benji mula sa TIC. Nakita niyo na ba ang taong ito? Isang matandang opisyal ang tumango ng may pag-aalinlangan. Ilang linggo na ang nakalipas. Pumasok siya sa Malaysia, sabi niya maghahatid ng mga kargamento. Hindi pa namin siya nakikitang bumalik. Huminga si Romero. Kung ganoon, nasa kabilang ibayo pa siya. Tumingin siya sa gubat sa di kalayuan, ang hangganan ay hindi nakikita, ngunit sapat na malapit upang tawirin sa loob ng 10 minuto gamit ang mga secret path. Alam niyang si Benji ay hindi lang ang salarin sa anino, kundi ang dahilan din kung bakit naligaw sa takot ang 4 na sawimpalad na iyon. Pagsapit ng hapon, bumalik si Romero sa opisina. Sa selda, si Amir ay nakasandal sa pader, marungis ang mukha. Nang pumasok si Romero, yumuko siya ng walang imik. Kilala mo ba ang isang taong nagngangalang Benji Castro? Diretsong tanong ni Romero. Nagtatakang tumingin si Amir. Si Benji. Ang taong nagbook ng van para sa inyo. Dahan-dahang tumango si Amir. Siya ang nagsabi sa amin na tumawid. Sabi niya may trabaho sa Zamboanga, malaki ang sahod. Kailangan lang naming sundin ang mga direksyon sa cellphone. Pagdating namin, susunduin daw niya kami. At naniwala ka agad. Tumingin si Amir sa sahig, nanigas ang kanyang mukha. Wala kaming pagpipilian, sir. Sa Malaysia, kinumpis ka ang mga sahod namin. Walang pera. Sabi ni Benji, matutulungan niya kaming umuwi ng ligtas. Hindi namin alam na marumi siyang maglaro. Lumapit si Romero. Marami na siyang naloko at ngayon, isang tao ang halos mamatay dahil sa kanya. Kung tutulungan mo kaming hulihin siya, maaaring gumaan ang parusa mo. Matagal na natahimik si Amir sa katumango. May alam akong isang bagay. May tao si Benji sa Bongao. Ang pangalan niya ay Mang Nardo, isang trooper ng pickup.
Siya ang karaniwang naghahatid ng mga kargamento at manggagawa tuwing gabi sa likod ng Sempadan River. Nanliit ang mga mata ni Romero. Magaling, sabi niya kay Vargas. Maghanda tayo ng surveillance ngayong gabi. Nang dumating ang gabi, isang maliit na team ng SID ang nagtago sa gilid ng isang daang lupa malapit sa Sempadan River. Umambon na nagpadilim sa paligid. Ang orasan ay nagpapakita ng 10 oras 30 minuto ng gabi. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng isang lumang makina na papalapit. Ang dilaw na ilaw ng isang pickup ay dahan-dahang gumapang patungo sa isang tulay na kahoy. Sumenya si Romero. Hintay. Huminto ang pickup. 2 tao ang bumaba, isa sa kanila ay may dalang malaking bag. Nag-usap sila sandali, tapos isa sa kanila ay itinaas ang cellphone. Sa liwanag ng kidlat, malinaw na nakita ang kanyang mukha, si Benji Castro. Bumulong si Romero sa radyo. Target sighted. Execute. Ilang segundo ang lumipas, sabay-sabay na umilaw ang mga flashlight. Pulis! Huwag gumalaw. Natigilan si Benji, maputla ang mukha. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit nadulas siya sa madulas na daan. Sa isang iglap, 2 miyembro ng AST ang dumagan sa kanya sa lupa. Lumapit si Major Romero, tinitigan ang lalaki ng walang emosyon. Sa wakas, nagkita rin tayo, Benji. Halos mamatay ang 4 na tao dahil sa iyong laro. Ngayon, oras mo nang magpaliwanag. Yumuko si Benji, nanginginig ang mga labi. Sa itaas, kumidlat, na nagliwanag sa maitim na ilog na dahan-dahang dumadaloy, na para bang ang kalikasan mismo ay saksi sa pagkahulog ng mga tao sa takot at kasalanan. Kinabukasan ng umaga, napuno ng tensyon ang interrogation room sa Isanggaw. Si Benji Castro ay nakaupo sa isang silyang bakal, nakaposas ang mga kamay, ang kanyang mukha ay puno ng tuyong putik. Sa harap niya, binuksan ni Major Romero ang isang file, nang may marahang tunog, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Benji, alam mo kung bakit ka nandito. Isang tao ang halos mamatay, 4 na iba pa ang nasangkot dahil sa iyong kasinungalingan. Gusto kong marinig ang lahat. Tumingin si Benji sa sahig, paos ang kanyang boses. Tagapamagitan lang po ako, sir. Wala akong intensyon na manakit ng kahit sino. Tagapamagitan, malamig na umisi si Romero. Tagapamagitan para saan? Para magbenta ng tao. Para itawid sila sa gubat ng walang dokumento. Natahimik si Benji, nanigas ang kanyang mga labi. Lumapit si Romero. Alam na namin ang lahat. Binanggit ni Amir ang pangalan mo. Nagpadala ka ng mga mensahe sa cellphone, pinasakay sila sa van at iniwan mo na lang. Akala nila makakakuha sila ng trabaho, pero itinapon mo lang sila sa daan. Huminga ng malalim si Benji, saka sa wakas ay nagsalita. Nagtatrabaho ako para sa isang tao sa kabilang ibayo, sa coaching. Ang pangalan niya ay Emily Tan. Kailangan niya ng mga manggagawa sa isang construction project. Tinutulungan ko lang maghatid ng mga taong gustong magtrabaho. At idinadaan niyo sila sa maliit na ilog tuwing gabi. Nakakakuha ka ng parte, 1,000 bawat tao. Tinitigan siya ni Romero ng matalim. At kung mahuli sila o mamatay sa daan? Yumuko si Benji. Risiko na po nila yon, sir. Nagbubukas lang ako ng daan. Naging tahimik ang silid. Muling umulan sa labas, tumutuktok sa bintana na parang tunog ng orasan na hindi makapaghintay sa hustisya. Ipinikit ni Romero ang kanyang mga mata sandali, saka tumayo. Alam mo, Benji, ang ikinagagalit ko ay hindi lang ang perang natatanggap mo, kundi ang paraan ng pagtingin mo sa tao na parang mga kalakal. Sumenya siya kay Vargas na mag-record. Simulan mo sa umpisa. Kailan ka nagsimulang gawin ito? Lumunok si Benji. 3 taon na po ang nakalipas. Noong una, tumutulong lang sa mga taong umuwi sa kanilang mga probinsya sa pamamagitan ng gubat dahil takot sila sa immigration. Pero sa katagalan, nagsimulang mag-order ang mga taga-Malaysia. Kailangan nila ng murang lakas paggawa. Nagre-recruit ako sa social media, malaki ang sahod. Pagdating sa border, ako na ang bahala sa transportasyon. Mabilis na nagsulat si Romero. So, ang 4 na iyon, galing sila sa Sabah,
gustong magtrabaho sa Zamboanga. Pero inutusan ako ni Tan na ibalik sila sa Malaysia sa susunod na linggo. May bago raw proyekto. Hindi ko pa sila nakakausap ulit. Tapos nangyari yon. Narinig ko ang balita sa radyo kaninang umaga. At tumakas ka sa Sempadan River kagabi. Mahinang tumango si Benji. Pupunta po sana ako ulit sa Malaysia, sir. Natakot akong mahuli. Tinitigan siya ni Romero ng matalim, sa kamarahang nagsalita, ngunit may diin. Pinatakot mo sila, Benji. Dahil sa iyong kasinungalingan, isang tao ang nawala ng dugo sa daan. Lahat ng ito ay nagtapos noong gabing iyon. Isinara niya ang file, tumingin ng diretso sa mukha ni Benji. Sasampahan ka ng dobleng kaso, human trafficking at cross-border smuggling. Makikipag-ugnayan din kami sa mga otoridad ng Malaysia para mahuli si Tan. Yumuko si Benji, nagluluha ang mga mata. Gusto ko lang pong kumita ng pera, sir. Mahirap ang buhay dito. Umiling si Romero. Lahat ng tao ay nangangailangan ng pera. Pero hindi lahat ay nagbebenta ng buhay ng iba para makuha ito. Ilang minuto ang lumipas, dinala ng 2 opisyal si Benji sa selda. Nanatili si Romero sa silid, nakatingin sa investigation board sa dingding. Ngayon, lahat ng mga pulang linya na dating nakabitin ay nagsisimula ng magdugtong, mula kay Miguel Cruz, papunta kay Amir, tapos kay Benji, at sa wakas, sa aninong nagngangalang Eighth. Tan sa kabilang ibayo. Pumasok si Vargas na may dalang bagong ulat. Sir, nakontak na ang Malaysian Immigration. Kinumpirma nila na may isang negosyanteng nagngangalang Tan na iniimbestigahan sa kaso ng illegal labor. Tumingin si Romero sa kanya, kalmado ngunit matatag ang mukha. Magaling. Ipadala ang lahat ng ating data. Hindi dito nagtatapos ang kasong ito. Lumabas siya sa bakuran ng istasyon. Nagsisimula ng gumaan ang langit sa tawi-tawi. Dahan-dahang umaangat ang hamog mula sa mga burol. Sa di kalayuan, muling dumadaan ang mga truck sa Maharlika Highway, nag-iiwan ng mabigat na ugong ng makina. Para kay Major Romero, ang madugong gabing iyon ay hindi na lamang isang kaso ng attempted murder, kundi isang madilim na bintana patungo sa mundo ng human trafficking na lumalamon sa maraming maralitang kapalaran. At alam niya, para tuluyang isara ito, ang pagtugis ay nagsisimula pa lamang. Kinahapunan, ang coordination room sa ITI Sanggau ay puno ng mga mapa, mga laptop at abalang tunog ng radyo. Nakatayo si Major Romero sa harap ng isang malaking board na nagpapakita ngayon ng larawan ni Tan Wei, isang lalaking may salamin at malamig na ngiti. Sa tabi niya, ipinapaliwanag ni Sergeant Vargas ang isang bagong ulat. Sumagot na ang Interpol branch sa Kuala Lumpur, sir. Si Tan ay pinaghihinala ang utak ng isang network na nagre-recruit ng mga illegal na manggagawa mula sa Indonesia, Vietnam at Pilipinas. Pero napakadulas niya, palaging gumagamit ng mga peking pangalan ng kumpanya sa coaching. Tumingin si Romero sa screen. Ibig sabihin, nasa Sabah pa rin siya, at lahat ng ruta mula tawi-tawi ay mga pasukan niya. Lumingon siya sa communications officer. Ikonekta mo ako sa isang opisyal ng pulisya sa coaching. Humingi tayo ng direktang kooperasyon. Pagkatapos ng 15 minuto, isang mukha ng isang opisyal ng Malaysia ang lumitaw sa video call. Ito si Inspector Wong mula sa Police de Raja Malaysia, sabi niya ng may matatag na accent. Tumingin ng diretsyo si Romero. Nahuli na namin ang kasabwat ni Tan sa Sanggau. 4 na biktima at isang malubhang na sugatan ang matibay na ebidensya. Kailangan namin ng cross-border cooperation para mahuli siya. Tumango si Wong. Matagal na rin naming tinutugis ang taong iyan. Pero palaging lumilipat ng lugar si Tan. Huli siyang nakita sa isang warehouse sa labas ng coaching, malapit sa pending porty. Agad na nagbigay ng mabilis na utos si Romero. Ipadala ang coordinates. Magiging standby ang joint team ng Pilipinas sa panig ng tawi-tawi. Sa sandaling kumilos kayo, handa kaming isara ang mga daan sa gubat kung sakaling tumakas siya patungo sa border. Pagsapit ng hapon, muling bumaba ang hamog sa mga buro ng tawi-tawi. 3 sasakyan ng AFP at isang unit ng ESD ang huminto malapit sa isang outpost sa gubat. Nakatayo si Romero sa ilalim ng ambon, tinitingnan ang kanyang armas at radyo.
hindi tayo papasok sa teritoryo ng Malaysia. Pero kung matagumpay nilang maitulak si Tan patungo rito, sisiguraduhin nating hindi siya makakatakas. Tumango ang lahat ng miyembro. Seryoso ngunit determinado ang kanilang mga mukha. Sa kabilang panig ng border, sa pamamagitan ng isang espesyal na linya ng radyo, malinaw na narinig ang boses ni Wong. Magsisimula na ang operasyon sa Kuching ngayon. Mabilis na dumilim. Mula sa radyo, ang mga ilaw ng mga warehouse sa pending port ay kumikislap. Sa loob, si Tan ay nag-impact ng mga peking dokumento at malaking halaga ng pera. Narinig na niya ang balitang nahuli si Benji, at alam niyang malapit nang maubos ang kanyang oras. Nang pasakay na siya sa kotse, biglang umugong ang mga sirena. Pumasok ang mga puwersa ng pulis ni Raja. Hindi nagpanik si Tan. Tumakbo siya palabas sa likurang pinto, dumaan sa isang makitid na eskinita, patungo sa gubat sa border. Hinabol siya ng mga ilaw ng flashlight. Mula sa radyo, sumigaw si Wong, papunta siya sa hilaga. Posibleng patungo sa tawi-tawi. Narinig ni Romero ang ulat at agad na nag-utos. Lahat ng ngunit, ihanda ang ambush sa Sempadan River Trail. Biglang bumuhos ang malakas na ulan na nagpadulas sa lupa. Ang ugong ng mga motorsiklo ng pulis ay umalinggaw sa makitid na daan. Mabilis na humakbang si Romero, kasama ang 2 miyembro ng este, hawak ang kanilang mga flashlight. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang mabilis na mga yabag sa kasukalan. Mula sa likod ng hamog, isang silweta ng isang lalaki ang lumitaw. Basang-basa ang damit, may itim na bag sa kamay. Tumingin siya sa paligid ng may panik, saka mabilis na humakbang patungo sa tulay na kahoy. Ngunit bago pa man siya makatawid, isang sinag ng searchlight ang tumama sa kanyang mukha. Tan Wei! Hinto dyan, malakas na umalinggaw ang boses ni Romero. Lumingon si Tan, mabangis ang mga mata. Sinubukan niyang buksan ang kanyang bag, hindi malinaw kung para kumuha ng baril o para itakas ang pera. Ngunit bago pa man siya makagalaw, 3 pulang laser mula sa mga baril ng pulis ang tumutok sa kanyang dibdib at ulo. Ibaba mo ang bag mo. Itaas ang kamay ngayon. Ilang segundong katahimikan. Lalong lumakas ang ulan. Tumutulo ang tubig mula sa dulo ng buhok ni Tan. Sa wakas, dahan-dahan niyang inilapag ang bag, itinaas ang 2 kamay. Agad siyang dinamba ng 2 miyembro ng este, mabilis na pinusasan. Tumayo si Romero sa tabi niya, mabigat ang paghinga, ngunit kalmado ang mukha. Akala mo ba makakapagtago ka sa gubat na ito habang buhay, malamig niyang sabi. Tinitigan lang siya ni Tan ng walang imik, habang binabasa ng ulan ang kanyang mukha. Tumunog ang radyo sa kamay ni Vargas. Narinig ang boses ni Wong mula sa Malaysia, puno ng ginhawa. Target captured. Coordination successful. Maikling sumagot si Romero. Salamat, Inspector. Sa wakas, tumawid na rin ang hustisya sa hangganan. Ilang minuto ang lumipas, ang grupo ng mga pulis ay bumaba ng burol, dala si Tan na nakaposas. Sa di kalayuan, dahan-dahang pumuti ang langit ng tawi-tawi, papalapit na ang madaling araw. Para kay Major Romero, ang misyon ay hindi lamang isang cross-border na paghuli, kundi ang pagtatapos sa isang tanikala ng kasalanan na nagsimula sa isang madugong gabi sa Maharlika Highway. At ngayon, habang tumitila ang ulan, tanging ang huni ng mga insekto ang muling naririnig, isang senyales na sa wakas, makakahinga na ng payapa ang hangganan. Kinabukasan ng umaga, ang pansamantalang interrogation room sa Joint Post sa Tawi-Tawi ay naging tahimik na saksi sa huling kabanata ng pagtugis. Kalmadong nakaupo si Tan Wei, bagamat basa pa ng ulan kagabi ang posa sa kanyang mga kamay. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Binuksan ni Major Dante Romero ang file sa harap niya, habang si Inspector Wong mula sa Kuching ay sumali sa pamamagitan ng video call. Nakatutok ang kamera kay Tan, bawat galaw ng kanyang mga mata ay nire-record. Nagsimula si Romero sa isang mahinang ngunit mariing boses. Tan Wei, mayroon na kaming ebidensya. Ang iyong bank account ay nakatanggap ng mga transfer mula kay Benji Castro, at may mga talaan ng pagpapadala ng mga manggagawa sa pamamagitan ng gubat. Maaari kang pumili, makipagtulungan, o harapin ang lahat ng mag-isa. Itinaas ni Tan ang kanyang mukha, bahagyang umisi. Akala niyo ba nag-iisa ako? Maraming tao sa likod ko.
Kung magsasalita ako, kalahati ng mga malalaking pangalan sa border na ito ay babagsak. Tinitigan siya ni Romero ng matalim. Subukan mo. Ngunit sa pagkakataong ito, dalawang bansa ang kausap mo, hindi lang isang pulis. Ilang segundong katahimikan. Huminga ng malalim si Tan, saka sa wakas ay sumandal. Sige, sisimulan ko sa umpisa. Nagkwento siya ng walang emosyon. 5 taon na ang nakalipas, nagbukas siya ng isang peking logistics company na tinatawag na Golden Trail. Sa pamamagitan ng network na iyon, nagpapadala siya ng mga manggagawa mula sa Indonesia, Myanmar at Pilipinas papuntang Malaysia. Bawat isa ay nagbabayad ng down payment na milyon-milyong rupiya sa mga lokal na ahente tulad ni Benji. Pagdating sa Malaysia, kinukumpiska ang kanilang mga pasaporte at pinipilit magtrabaho ng walang bayad sa loob ng ilang buwan. Kung mailalaban, pinagbabantaan silang ibabalik sa gubat sa gitna ng gabi. At magkano ang kinikita mo dyan? Walang emosyong tanong ni Romero. 20,000 piso bawat ulo, sagot ni Tan ng walang pag-aalinlangan. Ibig sabihin, ang bawat buhay ay kasing halaga lang ng isang pirasong papel ng pera. Tiningnan siya ni Tan ng malamig. Huwag kang magkunwari, komandante. Sa labas, maraming nangangailangan ng pera. Sinamantala ko lang ang pagkakataon. Tumingin ng diretso si Romero sa kamera, tumigas ang kanyang boses. Inspektor, ipapadala namin ang lahat ng file at ebidensya. Siguraduhin hindi makakalabas ng kulungan ang taong ito kahit isang araw. Tumango si Wong mula sa kabilang screen. Huwag kang mag-alala. Ipoproseso namin siya sa ilalim ng Cross-Border Human Trafficking Act. Ngunit malaki ang network na ito. Kailangan namin ng data mula sa inyo. Itinuro ni Romero ang folder sa mesa. May listahan ng mga pangalan, numero ng bank account, at lokasyon ng mga warehouse sa border na nakuha namin mula kay Benji. Ipapadala namin sa pamamagitan ng isang secure channel ngayong gabi. Biglang tumawa ng mahina si Tan. Akala nyo ba nanalo na kayo? Marami pang katulad ko. Isara nyo ang isa, 10 ang lilitaw. Tinitigan siya ni Romero, malamig ngunit matatag ang kanyang boses. Marahil. Pero ngayong gabi, isang pinto ng kasamaan ang naisara. Sapat na iyon para mailigtas ang susunod na buhay. Inalis ni Tan ang kanyang tingin, nakatingin sa dingding. Sa kanyang mukha, ang kayabangan ay dahan-dahang napalitan ng pagod. Dinala siya ng mga opisyal palabas ng silid. Sa labas, ang sikat ng araw sa tanghali ay tumagos sa huling hamog sa hangganan. Matapos dalhin si Tan, tumayo si Romero sa harap ng bintana ng outpost, nakatingin sa gubat sa di kalayuan. Lumapit si Vargas na may dalang isang tasa ng itim na kape. Tapos na, sir, sabi niya. Umiling si Romero. Hindi pa. Isang sanga lang ang naputol natin mula sa isang bulok na puno. Ang mga ugat nito ay malalim pa rin. Sandaling natahimik si Vargas. Sa tingin niyo po ba, titigil na ang mga taong tulad ni na Benji at Tan? Tumingin si Romero sa langit, kalmado ang kanyang boses. Hindi. Pero kung susuko tayo, sila ang mananalo. Ang ating tungkulin ay hindi ang maghintay na maging patas ang mundo, kundi ang tiyaking hindi naghahari ang kasamaan. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa media ng dalawang bansa ang balita tungkol sa paghuli sa cross-border network. Ang mga headline ay nagsasabing, Zeki at Polis de Raja Malaysia, binuwag ang human smuggling syndicate sa Tawi-Tawi. Sa ospital, binabasa ni Miguel Cruz ang balita mula sa telebisyon sa kanyang silid. Matagal niyang tinitigan ang screen, saka ipinikit ang mga mata ng may bahagyang ngiti. Samantala, sa selda, tahimik na nakaupo si Amir, nakikinig sa parehong balita mula sa radyo ng isang gwardiya. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang mukha. Malayo, sa Maharlika Highway, muling pinaandar ni Jose Reyes ang makina ng kanyang truck. Tumingin siya sa papalubog na araw, huminga ng maluwag. Ang daan na dating lumamo ng dugo ay muling naging tahimik, nag-iiwan lamang ng tunog ng mabibigat na gulong na dumadampi sa basang aspalto. At sa Tawi-Tawi, kung saan nagtatagpo ang gubat at ang hangganan, ang gabing iyon, sa unang pagkakataon, ay naramdamang tunay na payapa. Dahil ang hustisya, kahit mabagal, ay sa wakas ay dumating, tinatawid ang hamog at ang kasalanan ng tao.
Isang buwan matapos ang malaking operasyon sa Tawi-Tawi, naging payapa muli ang himpapawid sa Isanggaw. Bihira ng umulan, nagbago na ang panahon. Ngunit sa silid ng mga talaan, maayos na nakasalansan ang mga file ng kaso ni Tanway, naghihintay ng araw ng paglilitis. Nakaupo si Major Romero sa kanyang mesa, pinapanood ang balita sa umaga sa isang maliit na telebisyon. Korte sa Kuching, hinatulan si Tanway ng 20 taong pagkakakulong. Ipinatay niya ang Zizi, huminga ng malalim. Sa wakas, mahina niyang sabi. Pumasok si Vargas na may dalang follow-up report. Si Benji Castro, nahatulan na rin, sir. 16 na taon. Samantalang si Amir at ang tatlo pa ay nakakuha ng mas magaan na sentensya dahil sa pagiging kooperatibo. Tumango si Romero. Kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga ginawa. Pero kahit papaano, may pagkakataon pa silang mabuhay. Sandali siyang natahimik, tinitigan ang mapa ng border na wala ng mga pulang linya. Blanko ang mapa, na para bang sa wakas ay nakahinga na ng maluwag ang hangganan. Ngunit sa puso ni Romero, may isang damdaming hindi lubos na payapa. Alam niyang marami pang ibang network sa labas, naghihintay lang ng pagkakataong lumitaw. Nang hapong iyon, pumunta siya sa Tawi-Tawi Provincial Hospital. Sa silid ng pagamutan, nakakalakad na si Miguel Cruz, bagamat may manipis na benda pa rin ang kanyang leg. Nang makita si Romero, umiti siya. Sir! Sa wakas, nahuli na ang mga salarin. Tumango si Romero. Lahat sila, kasama ang utak sa Malaysia. Tumingin si Miguel sa labas ng bintana, kung saan ang langit sa hapon ay kulay kahel. Dati, akala ko boring ang buhay bilang trooper ng van. Pero noong gabing iyon, nalaman ko na minsan, ang pinakakaraniwang bagay ay maaaring maging isang malaking pagsubok. Pumasok si Jose Reyes, ilang minuto ang lumipas, may dalang isang supot ng prutas. Narinig ko ang balita sa radyo. Galing nyo, sir. Tapos na lahat. Tinitigan ni Romero ang dalawang lalaki, isang biktima, isang tagapagligtas, sa kabahagyang umiti. Hindi pa tapos lahat, Jimmy. Reyes. Pero noong gabing iyon, kayong dalawa ang dahilan kung bakit namin natapos ang kasong ito. Kung hindi ka huminto sa daan na iyon, baka wala na si Miguel dito. Nagkibit balikat si Jose, simple ang kanyang mukha. Huminto lang ako dahil may naramdaman akong mali. Minsan, mas mabilis pa sa radyo ng pulis ang kutob ng isang taong kalsada. Nagtawanan silang lahat ng bahagya, ngunit sa mga mata ni Romero ay may malalim na paggalang. Ilang araw ang lumipas, dumalo si Romero sa huling pagliliti sa Zamboanga para pagpasyahan ang kapalaran ni na Amir at ng kanyang tatlong kasama. Sa korte, nakayuko si Amir. Binasa ng hukom ang hatol, 8 taong pagkakakulong. Lumuluha si Amir. Paglabas ng korte, tiningnan niya si Romero at bumulong, "Salamat po at hindi niyo kami binaril noong gabing iyon, sir." Maikling sumagot si Romero, "Kailangan mo lang ng isang pagkakataon para tubusin ang lahat." Sa labas ng gusali, nagsimulang umulan muli, isang manipis na ulan, tulad ng unang gabi ng insidente. Tumingin si Romero sa langit, pinakikinggan ang tunog ng ambon na tumatama sa lupa. Naalala niya ang mga mukhang nakilala niya, si Jose sa kanyang katapangan, si Miguel na lumaban para mabuhay, si Amir sa kanyang pagsisisi, at si Benji na nalunod sa kasakiman. Lahat sila ay bahagi ng isang tanikala ng sangkatauhan, ang isa'y natakot, ang isa'y naghangad. At sa pagitan nila, laging may mga taong nagsisikap na magligtas. Pagsapit ng gabi, umuwi si Romero sa kanyang bahay. Inilagay niya ang kanyang baril sa drawer, tumingin sa salamin. Nagsisimula ng pumuti ang kanyang buhok sa gilid. Alam niyang hindi naghihintay ang edad at panahon. Ngunit noong gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakatulog siya ng mahimbing. Walang sirena, walang emergency call. Sa labas, muling naging tahimik ang Maharlika Highway. Ang mga ilaw ng sasakyan ay dumudula sa gitna ng malambot na hamog. Ang tunog ng mabibigat na makina ay umalingaw sa malayo. At sa kurbada kung saan nangyari ang trahedya, isang maliit na bagong karatula ang nakatayo, huminga sandali. Tumingin sa paligid. Isang buhay ang maaaring mailigtas.
Si Jose Reyes mismo ang naglagay ng karatulang iyon, gamit ang kanyang magaspang na kamay at tapat na intensyon na paalalahanan ang bawat trooper. Dumaan si Romero sa kalsadang iyon 1 linggo ang lumipas. Huminto siya sandali, binuksan ang bintana, at mumiti nang makita ang kahoy na karatula na sumasayaw sa hangin. Sa kanyang isip, bumulong siya ng mahina. Minsan, ang hustisya ay hindi lang sa korte, kundi nasa puso ng mga taong natututo sa pagkakamali. Ang araw sa hapon ay sumilip sa pagitan ng hamog, nagbibigay liwanag sa basang daan. At doon, ang lahat ng pangingilabot mula sa madugong gabi ay sa wakas ay naging isang payapang aral sa buhay, ngunit hindi kailanman malilimutan. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa hangganan ng Tawi-Tawi. Ang Maharlika Highway ay tahimik, paminsan-minsan lang isang malaking truck ang dumadaan, nag-iiwan ng ugong ng makina sa pagitan ng mga burol. Huminto si Major Dante Romero sa kurbada kung saan nangyari ang trahedya. Bumaba siya ng sasakyan, tumayo sa ilalim ng kahoy na karatula na may nakasulat na, "Huminga sandali." Tumingin sa paligid. Isang buhay ang maaaring mailigtas. Bahagya ng kupas ang karatula, ngunit bawat titik nito ay tila nag-iingat ng isang kwentong hindi mawawala. Nagsindi siya ng sigarilyo, tinitigan ang madilim na daan sa harap niya. Sa kanyang mga mata, bumalik ang imahe ng maulang gabing iyon, ang dugo sa aspalto, ang hamog, at ang tunog ng huling hininga ni Miguel Cruz na halos mapatid. Ang lahat ay tila malayo na, ngunit malinaw pa rin ang mga anino. Si Jose Reyes ay bumalik na sa kanyang rutina. Dahan-dahang gumaling si Miguel at nagplanong huminto na sa pagmamaneho sa gabi. Samantalang si Amir at ang kanyang 3 kasama ay nagsisilbi na sa kanilang sentensya, natututong gumawa ng mga gawang kahoy sa loob ng piitan. Huminga ng malalim si Romero. Hindi siya ipinagmamalaki ang tagumpay, dahil bawat malaking kaso ay laging nag-iiwan ng maliliit na sugat sa puso ng isang investigador. Ngunit ngayong gabi, sa gitna ng malamig na hangin ng Mindanao, alam niya ang isang bagay, mayroong hustisya na sa wakas ay natagpuan ang kanyang lugar. Mula sa malayo, isang ilaw ng motorsiklo ang papalapit. Isang batang opisyal ang dumating na may dalang file. Sulat mula sa coaching, sir. Nagpadala sila ng follow-up report. Binuksan ni Romero ang sobre, binasa ng dahan-dahan. Si Emily Tan ay nagsisilbi ng kanyang sentensya sa Pudu Prison, lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska. Nagpapasalamat ang mga otoridad ng Malaysia sa Cross-Border Cooperation. Isinara niya ang sulat, isinuksok sa bulsa. Kahit papaano, isang pinto ang naisara, bulong niya. Pagkatapos ay tumingala siya sa mga bituin na nagsisimulang lumitaw sa ibabaw ng gubat. Pero marami pang ibang pinto na naghihintay buksan. Ilang araw ang lumipas, sa Tawi-Tawi Provincial Hospital, sa wakas ay nakalabas na si Miguel Cruz. Tumingin siya sa salamin, hinawakan ang peklat sa kanyang leg. Sa labas, naghihintay si Jose Reyes, kasama ang kanyang lumang truck. Handa ka na, tanong ni Jose habang nakangiti. Dahan-dahang tumango si Miguel. Akala ko matatakot na akong bumalik sa kalsada. Pero ngayon alam ko na, hindi lahat ng daan ay mapanganib. Ang mapanganib ay ang taong nakakalimot kung sino siya. Tumawa ng bahagya si Jose. Nagsasalita ka na parang ustads, Miguel. Hindi, sagot ni Miguel habang nakatingin sa langit. Muntik lang akong mamatay. At minsan, sapat na iyon para matutong mabuhay muli. Umalis silang dalawa, iniwan ang ospital. Muling dahan-dahang umandar ang cargo truck sa Maharlika Highway. Dumaan sila sa kurbada kung saan nakatayo ang kahoy na karatula. Matagal itong tinitigan ni Miguel, sa kayumuko, bumulong ng mahina. Salamat, Panginoon, dahil noong gabing iyon, mayroon pa ring taong huminto sa daan. Ilang buwan ang lumipas, sa isang maliit na bulwagan sa presinto, nagsasalita si Romero sa isang grupo ng mga bagong police cadet. Hindi siya nagdala ng komplikadong presentasyon, isang larawan lamang, ang malabong imahe ng isang his van na huminto sa gitna ng hamog sa gabi. Hindi ito ordinaryong larawan ng kaso, kalmado niyang sabi. Ito ay isang paalala na ang ating trabaho ay hindi lang ang manghuli ng mga kriminal, kundi ang pangalagaan ang pagkatao mula sa pagkasira. Minsan, ang maliliit na desisyon, ang huminto, tumulong, o magtiwala, ay kayang baguhin ang kapalaran ng maraming tao. Tahimik ang silid.
Seryosong nakatingin sa kanya ang mga kadete. Tinitigan sila ni Romero isa-isa, saka idinagdag, haharapin ninyo ang takot, kasinungalingan at kasakiman ng tao. Ngunit hanggat mayroon pa kayong pakikiramay, hindi mawawala ng kaluluwa ang batas. Pagkatapos magsalita, lumabas siya sa bakuran. Ang dapit hapon ay nagbaba ng kulay kahel na liwanag sa langit ng bungaw. Sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang tawag sa pagdarasal mula sa isang maliit na nayon. Bahagyang humiti si Romero na pagtantong pagkatapos ng lahat ng kaguluhan, ang mundo ay patuloy na umiikot ng simple, payapa at puno ng pagkakataong magbago. Sumakay siya sa kanyang sasakyan, tumingin sa salamin sa gilid. Ang kanyang anino ay unti-unting nawawala kasama ng dapit hapon. Sa likod, ang mapa ng hangganan ay nakasabit sa dingding, malinis na ngayon mula sa mga pulang linya. Tapos na ang kaso, ngunit ang kwento ng madugong gabi sa Maharlika Highway ay mananatiling buhay bilang isang babala